Welcome to K-Catalog. Now, para sa ating reading part, ilki, yung instruction natin for item number 1, sabi, 다음을 읽고 읽은 내용과 같으면 동그라미, 다르면 X 하세요. So, sagutan daw natin kung tama or mali yung sinasabi dito sa 1, 2, and 3 based dito sa material na pinrovide sa atin. So, if titingnan nyo yung material natin, para po siyang graph. So, meron siyang mga nakasulat dito, and then meron siyang percentage. Yung question sa taas ang sabi, 대인 관계 어려움 언제 느끼십니까? So, kailan daw nararamdaman na hirap ka sa pakikitungo sa ibang tao? So, yung 대인 관계, personal relationship with others, no? So, dito, sabi, 상대방의 속마음을 알 수 없을 때. So, siya po ay 24.2%. So, 24.2% ang sabi daw po is tuwing. So, if manotice nyo, no, yung dulo is nakate. So, te indicates a time. Okay? So, yung time when you don't know kung ano yung iniisip nung iyong pinakikitunguhan or the other person. Okay? So, yung pangalawa, 20.4%, so 20.4% ang sabi, 주변에 아는 사람이 많은데 친한 사람이 없을 때. So, ito naman daw yung time kung saan may mga kakilala ka, in fact, marami kang kakilala sa paligid mo, pero wala ka namang kapalagayan ng loob talaga or ka-close. Okay, so yun nga naman mahirap makipagkapwa or makipagkaibigan kapag ano, no? So may mga from time to time pag nakasalumuha mo sa daan, hi, hello, ngitian kayo, pero hindi talaga kayo yung nagkakaroon ng deep relationship with one another. So dito naman sa pangatlo, 19%, 19%, sabi, 주변에 아는 사람이 별로 없을 때. So dito naman, wala talaga siyang kakilala. So 별로 없어. Ibig sabihin po niyan, wala masyadong kakilalang tao sa paligid. And then yung dito naman sa sumunod, 15.8%. So 15.8%, 상대방이 기본 예의가 부족할 때. So dito naman po, sa tuwing kinukulang sa basic manner yung iyong nakakasalumuha or pinakikitunguhan, no? So dito naman sa 12%, 12%, 내 성격 때문에 사람들과 잘 어울리지 못할 때. Sabi dito, because of my character. So, dahil sa character mo, hindi ka madaling makibagay or nahirapan kang makibagay sa ibang tao. 8.6%, so gita means other. So, yung iba pang reasons na hindi na binanggit in details. Okay? So, dito, sagutin natin yung number 1. 상대방의 속마음을 알 수 없을 때 대인 관계의 어려움을 가장 많이 느낀다. So, sabi, 가장 많이 느낀다. Ito daw yung pinaka mataas ang possibility kung saan nafe-feel mo yung difficulty sa pakikitungo sa ibang tao. So, ano yung binanggit? 상대방의 속마음을 알 수 없을 때. So, dito, sa graph natin, naka 24.2% siya yung pinakamataas. So, ito po ay correct. And then, number 2, 아는 사람이 별로 없을 때보다 자신의 성격 때문에 대인 관계의 어려움을 더 많이 느낀다. So dito, mas nafe-feel daw yung nahihirapan na makipagkapwa because of my character. Rather than, there's no people that you know around you. Okay, so nag-compare siya dito, no? Pinag-compare niya yung 아는 사람이 별로 없을 때. So, ito po yon yung 주변에 아는 사람이 별로 없을 때, yung 19%. And then, kanino niya kinompare? Sa 자신의 성격 때문에. So, yung 성격 때문에, which is yung sa 12%. Yan. So, silang dalawa yung pinag-compare, no? Ang sabi, compared dun sa wala kang kakilala sa paligid mo, yung reason na mas mafe-feel mo na mahirap makipagkapwa-tao ay dahil sa iyong character. So, yun yung sabi. Pero kung titingnan natin yung numbers, mas mataas yung percentage ng walang masyadong kilala kaysa dun sa because of my character. So, baligtad. So, it will make a false statement. So, kung pinagbaligtad niya siguro, ang sinabi niya is 자신의 성격 때문에 보다 아는 사람이 별로 없을 때
대인 관계의 어려움이 더 많이 느낀다. Pag ganun yung sinabi, that time, correct yon. Okay, so number 3. 응답자의 15.8%가 상대방의 예의를 잘 지키지 못할 때라고 답했다. So dito, yung 응답자, yan po yung mga sumagot daw ng survey. Okay? So yung 15.8% daw po ng mga sumagot, ang sabi, yung 상대방 or other party, the other person, okay? Kapag hindi daw nila nakikip yung kanilang basic manner. So yung 지키지 못할 때. So yung 지 못하다. Naalala niyo yung grammar na yan? So yung negative clause na not. So hindi nakikip yung basic manners. So same siya nung sinasabi dito na 예의가 부족할 때. So yung 부족할 때 kasi is lack. Okay, so kulang sa basic manners. So same yung thought kapag hindi mo na-keep yung basic manner mo when you are with other people. So dito, tama din po yung number 3. Okay, so yan po yung part 1 nung ating ilki. Number 2 ng reading part, basahin ko po and sagutin natin yung numbers 1 and 2. First sentence, 많은 사람들이 사회생활에서 일보다 사람 때문에 스트레스를 받고 있다. Sabi, sa social life daw po, maraming tao daw ang nai-stress because of people rather than work. So, bukod sa trabaho nila, mas nakaka-stress daw po yung tao mismo. 실제로 직장인 5명 중 1명이 급여보다 인간관계 때문에 퇴사를 생각하는 것으로 나타났다. So sabi, in fact, it was found out na isa sa 5 manggagawa ay naiisip daw po na mag-quit na sa trabaho dahil sa pakikitungo sa ibang tao rather than sa salary. Okay, so 급여, salary, 인간관계 yung relationship mo sa ibang tao. Next, 직장인 1,206명을 대상으로 퇴사를 고민하는 이유를 조사한 결과 상사, 동료 등의 인간관계와 관련된 이유가 20% i상으로 natanata. So dito yung pangatlong sentence natin, ang haba tsaka ang hirap arukin. ang hirap ng salita, no? So anyway, ang sabi lang po dyan, meron daw pong ginawang survey. And yung result ng survey na yon sa 1,206 na katao, yung survey is about sa concern nila, no? Or reason sa pag-quit sa trabaho. Yan. So, ano yung reason na yon? Lumabas daw po na more than 20% ay connected sa pakikitungo sa kanilang mga boss or coworkers. Next, 결국 회사를 그만두려고 하는 가장 큰 이유는 대인 관계였다. So, sabi, as a result daw po, pinakamalaking rason sa pag-quit sa trabaho is yung 대인 관계 or yung relationship mo sa iba. Pakikitungo or pakikisalamuha sa ibang tao. So, dito tayo sa second paragraph. 다른 사람과의 관계는 행복과 연결된다. So, yun daw pong relationship mo sa ibang tao ay connected or linked sa happiness. 좋은 관계는 웃음과 편안함을 주지만 나쁜 관계는 스트레스와 불편함을 준다. Sabi, yung good relationship daw sa iba, it gives comfort and laughter. However, bad relationships gives discomfort and stress. 한 대학에서 1937년부터 75년간 800여 명을 대상으로 실험했는데 다른 사람들과의 좋은 관계가 행복과 건강을 결정하는 것으로 나타났다. So, ayan, ang haba ulit nitong sentence na to. So, sabi po dyan, may isang university daw na nag-conduct ng experiment sa 800 na katao. So, that was 1937 and tumakbo siya ng 75 years. So, within 75 years, tuloy-tuloy yung experiment nila sa 800 na katao na to, no? And yun nga, na-found out nila na yung magandang pakikitungo sa ibang tao ay may kinalaman or malaki yung factor sa health and
happiness. 이처럼 사람들과 관계를 맺고 그 관계 속에서 살아가는 것은 우리의 생활에서 가장 중요한 일이다. So sabi po dyan, yung pag-establish daw po ng magandang relationship sa ibang tao at yung living with that relationship is 가장 중요한, pinaka-importanteng bagay sa ating pamumuhay. Okay, so tingnan natin yung number 1 question. 사람들이 회사를 그만두려고 하는 가장 큰 이유는 무엇입니까? So ano daw po yung pinaka-malaking reason kung bakit nag-quit ang mga tao sa isang trabaho? So number 1, gupyo, about sa salary. Number 2, gonggang, about sa health. Number 3, ingan-gwangge. So yung pinakasagot po natin is ingan-gwangge. So yan siya yung, actually siya yung pinaka-topic, no? 인간관계 때문에 퇴사를 생각하는 것, ano pa? yung 결과. So, 큰 이유는 대인 관계였다. Okay? So, yan. 결국 회사 그만두려고 하는. yan. Next, number 2. 윗글의 내용과 같은 것을 고르세요. So, hanapin natin yung pareho ang sinasabi based sa nabasa natin dito sa taas. Number 1, 다른 사람과 관계를 맺는 것은 쉬운 일이다. So sabi, yung pag-establish daw po ng relationship sa ibang tao ay isang madaling bagay. Madaling bagay ba? Hindi kaya, di ba? So mahirap po yan and wala pong nabanggit na madali siya. Number 2, 직장인 5명 중 1명이 인간관계 때문에 회사를 그만두었다. So dito, so saan ba lumabas yung part na may 5명 중 1명? So, ito po siya sa second sentence, no? 5명 중 1명이 급여보다 인간관계 때문에 퇴사를 생각하는 것. So, dito ang sabi, 퇴사를 생각하는 것. Ibig sabihin, naiisip na mag-quit. Dito, ang sinabi is, 그만두었다. Nag-quit na. Okay, so, mali po. So, sa number 3, 대인 관계는 행복하고 건강한 생활과 연결된다. So, makita natin yung part na to dito sa second paragraph. So, in fact, andito po yan, no? Sa result nung experiment na ginawa. Ang sabi, 다른 사람들과의 좋은 관계가 행복과 건강을 결정하는 것으로 나타났다. So, itong part na to, 행복과 건강을 결정하는 것을 나타났다. And then dito din sa first sentence, sabi niya, 다른 사람과의 관계는 행복과 연결된다. Okay? So, sagot po natin is number 3. Now for the writing part, yung ating instruction, 다음은 한국인 친구를 사귀는 방법에 대한 글입니다. Sabi, yung binigay daw po sa atin dito na material is about ways on how you can make Korean friends. Paano ka magkakaroon ng mga Korean na kaibigan. 메모를 참고하여 글을 완성하세요. Sabi, refer daw, no? 참고하여. Mag-refer daw dito sa pin-provide na memo and i-complete yung passage na nandito sa baba. So, ito yung pinaka-writing part natin, no? Complete natin yung blanks. So, saan natin nahanapin yung sagot? Dito sa taas. Okay, so check muna natin tong memo. 나의 한국 생활. So, 나의 한국 생활, ibig sabihin, my life in Korea, no? So, paano yung status ng buhay niya ngayon sa Korea? Anong sabi? 한국 생활에 적응도 많이 했고, 한국인 친구도 많이 사귀었다. So, ibig sabihin, sa Korea daw, nakapag-adjust na siya sa pamumuhay. And also, marami na din daw siyang naging kaibigan na Koreans. Next, 내가 시도한 방법. So, 시도한 방법, mga paraan kung paano siya nag-try. Okay? Ano yung mga ginawa niyang bagay para magkaroon ng Korean friends? So, 3 yung binigay niya. SNS로 bowling 동호회를 먼저 찾았다. Sabi niya, using yung social networking sites, ang una daw niyang ginawa is naghanap siya ng clubs or organizations ng bowling. And then, sumunod, 외국인도 가입할 수 있는지 물어봤다. Tinanong niya if pwedeng mag-join ang mga foreigners. And then, yung pangatlo, 모임이 있을 때마다 꼭 참석했다. So, every time daw na merong meeting or gathering yung
bowling club na yon. Anong ginawa niya? Lagi daw siyang nagjo-join. Okay? So, yung 결과, result, ano yung result? 내가 좋아하는 볼링도 치고 이야기도 나누면서 친구를 많이 사귀었다. So, sabi niya, yung gusto daw niya na bowling, so mahilig siya mag-bowling, nakakapag-bowling na siya, and at the same time, nagkakaroon siya ng time para makipag-usap and makapagkaibigan. Yan. So, tingnan natin yung nasa baba. 사비 dito, 저는 이렇게 한국인 친구를 사귀었어요. So, sabi niya, this is how I made Korean friends. Tapos, dito sa first sentence and the first blank natin, 저는 한국에 온 지 4년 정도 되어서 지금은 blank. Anong sabi? Around 4 years na daw since dumating siya dito sa Korea. That's why, this time, so, naka 4 years na siya dito, kaya naman this time, ano na yung status niya? So, yung sagot natin dyan, makukuha natin dito sa memo sa taas. So, yung number 1, ito yung pinaka magiging sagot natin. 한국 생활에 적응도 많이 했고, 한국인 친구도 많이 사귀었다. Okay? So, dito, hindi ko na isusulat lahat, no? Sundan na lang natin. 한국 생활에 적응도 많이 했고, 한국인 친구도 많이, tapos yung 사귀었다. So, paano yung ending na gagawin natin dyan? So, tingnan natin yung mga sumunod na sentences. Ano yung ending nila? So, dito, 했습니다. Next. 합니다. Ano pa? 했습니다. Yan. So, ginamit yung 습니다 or biyupnida na ending. So, dahil dyan, ganun din yung magiging ending dapat natin. So, yung 사귀었다 magiging 사귀었습니다. Next, 처음 1, 2년 동안은 한국인 친구가 없어서 힘들었지만 노력을 많이 했습니다. So, sabi niya, nung una daw, around 1 to 2 years ay wala siyang kaibigan na Korean. Kaya naman, mahirap, pero 노력을 많이 했습니다. Nag-try daw siya. Sobrang nag-try siya, no? He tried a lot. So, sabi niya, 저는 스포츠를 좋아하고 볼링도 잘 치고 해서. Sabi niya, siya daw ay mahilig sa sports and magaling siya sa bowling. Kaya naman, so ano yung lalagay natin dito? If wala pa tayong idea, tingnan muna natin yung sunod na statement. 외국인도 가입할 수 있는지 물어봤는데 볼링을 좋아하는 사람이면 누구나 환영합니다 라고 말해 주었습니다. So, ano pong sabi dyan? 외국인 가입할 수 있는지 물어봤는데, ayan. So, ito, nakita na natin tong part na to kanina sa taas, 'di ba? Ito siya. Okay? Sa sentence na to, tinanong niya nga kung pwede din bang mag-join ang Korean. So, dito nga sa sentence na to, again, ang ibig sabihin, tinanong niya kung pwede din mag-join yung mga foreigners. And ang isinagot daw sa kanya is, anyone who likes bowling is welcome to join. Okay, so kung mahilig ka mag-bowling, welcome ka kahit na foreigner ka pa. So yun daw yung sinagot sa tanong niya if pwede ba yung foreigners na sumali. And then yung number 2, magiging sagot natin dyan is SNS로 bowling 동호회를 먼저 찾았다. Yan, so dito SNS로 bowling 동호회를 먼저 tapos yung 찾았다 magiging 찾았습니다. Okay, next. 기쁜 마음으로 동호회에 가입하고 sabi niya with a happy heart daw, ayan, nag-join siya sa club, dun sa bowling club. Tapos, ano yung next? Blank. So, ano yung natitira natin? Yung 모임이 있을 때마다 꼭 참석했다 at saka yung 결과, result. So, tingnan muna natin yung natitirang sentences. 사비 niya, 사람들과 어울려서 제가 좋아하는 볼링도 치고 이야기도 나누면서 친구를 많이 사귀었습니다. 제 생각에 동호회 가입은 사람을 사귀는 가장 좋은 방법인 것 같습니다. So, dito yung sabi niya, nabanggit na to, no? Again, nakita na natin tong part na to. Yan, dito sa 결과. So, nasagot na din to. Okay? So, yung natitira na lang is itong 모임 있을 때마다 꼭 참석했다. So, dito, lalagay na natin siya, no?
가입하고 모임이 있을 때마다 꼭 tapos yung 참석했다, 참석했습니다. Ayan. Okay, tapos yon. Sinabi niya na yung naging result, no, na nakakapag-bowling na siya and at the same time, nagkakaroon siya ng time na makipag-usap and makipagkaibigan. So, ang sabi po niya, sa kanya daw palagay or opinion, yung pagsali daw sa mga clubs or organization is pinaka-magandang paraan para makakilala ng kaibigan. So, yan po yung ating writing part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.